Hinihingi kasi ng Korte Suprema dyan ay mga ebidensya at mga deklarasyon ng mababang kapulungan, ang House of Representatives, para ma-determine, no, at makapagdesisyon sila at makita talaga ng ating mga maestrado dyan sa Korte Suprema kung sinunod ba talaga ng lower house, ng mababang kapulungan, ng mga congressman ang proseso na ipinahayag, no, diyan sa Constitution, no, at sa kanilang rules mismo, no. Kasi hindi involved ang Korte Suprema sa impeachment process. Kini-question ngayon, and it's within the right of the accused, no, na si VP Sara Duterte, na questionin yung proseso. Lahat naman dapat we all have the rights, no, afforded to us by the Constitution, na questionin yung proseso para ma-determine at para makapagdesisyon at maliwanagan ang Korte Suprema. Kailangan nila ang mga bagay na yon, mga dokumento na yon at mga deklarasyon na yon at mga statements na yon galing sa kanila under oath. Eh ayaw nilang ibigay. Which means tama yung mga hinala ng iba at hinala ko rin na shinortcut nila yung impeachment process. Dito lang tayo sa naging tugon ng House of Representative po. Kaugnay doon sa naging kautusan nga ng Supreme Court. Ang sinasabi dito, hindi raw sila magre-reply doon sa tatlong mga hinihiling ng Supreme Court kaugnay nga dito sa impeachment. Di ba naglabas ng kautusan yon, no? Umusad yung hiling ng mga tutol nga dito sa impeachment at maraming hiningi ang Supreme Court, pero hindi raw magre-reply ang Supreme Court. Parang sinasabi na tama kami at wala kayong karapatan. Kami, ang lahat ng ginagawa namin ay tama. Kumbaga, walang tagapamagitan, walang magde-decide kung sino talaga yung naaayon sa konstitusyon o hindi. Basta naninindigan sila na tama sila, Ginoong Ibi. Ayun na nga, no, Admar, no. Ito talaga makikita niyo ang pagiging arrogante, no. Yung bang ang turing nila sa mga sarili nila diyan sa mababang kapulungan, diyan sa House of Representatives, no. Beyond reach na sila ng rule of law. At ang sinasabi nga nila, no, yung mga internal rules daw nila, kasi ito it's a product of the petition for review, no, for certiorari of the Vice President tungkol doon sa constitutionality of the impeachment complaint filed against her, no. At yun na nga, pinasubmit ng mga affidavits at mga dokumento itong lower house, no, patungkol doon sa impeachment para nga, because this is a constitutionally mandated function of the Supreme Court. Nasa Constitution yan. Sila yung final arbiter of the law. No, sila yung magdedetermine kung ang isang ahensya o isang branch ng gobyerno ay sumunod ba sa alituntunin ng saligang batas? Sumunod ba? This is the reason na even yung mga batas, no, yung mga Republic Acts, meron niyang kaukulang implementing rules and regulations. Kasi kinakraft yan sang-ayon doon sa pinahiwatig sa ating konstitusyon. At pag there are times na may mga provisions ng isang implementing rules and regulation ng isang batas na nire-review at will be stricken down or have been struck down by the Supreme Court for grave abuse of discretion. Merong mga executive orders, administrative orders, ang executive branch of government na pinapawalang bisa ng Korte Suprema dahil again, for the same reason, grave abuse of discretion. Bakit sila, itong mga naghahari-harian sa mababang kapulungan, ay tingin sa sarili nila, they are beyond the judicial oversight of the Supreme Court of the Republic of the Philippines, no? Kung ang executive branch, kung ang lower courts, no, at ang mga constitutional bodies ng ating gobyerno is under the extended certiorari power, no, extended judicial review and oversight of our Supreme Court,
Bakit sila immune? Sila ba ang hari dito sa ating gobyerno? Itong mababang kapulungan? This is an insult to our due. Sinisigaw nila ituloy ang impeachment dahil ito ang sinasabi ng konstitusyon, rule of law, no? Accountability, transparency. Pero sino ang unang nagva-violate yan sa mga sinasabi nila? Sila mismo. Kasi nga, even the Supreme Court ay iniinsulto nila at hindi nila tinutugunan ang request nito ng mga dokumento at ang mga proseso nila kung sang-ayon ba yon sa ating saligang batas at hindi ba protektahan ba yung basic rights ng akusado, in this case si VP Sara Duterte. Ibig sabihin, may tinatago sila. Admar. Opo, and ang sinasabi sa mga lumalabas na report na ito po yung mga parang hindi sasagutin, no? Lahat marami kasi 'yun nakadetalye doon kung ano yung mga dapat na i-comply, no? Pero ito yung mga sinasabing hindi nila sinagot. Una, itong as to the articles of impeachment transmitted to the Senate, which office or committee prepared the draft of the articles of impeachment and when it was completed. As to the articles, pangalawa, as to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives, and whether it was circulated to all the members of the House of Representatives. Pangatlo, as to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives, whether it was accompanied by the evidence for each article charge, or if there was a committee report for the information of the members to decide on whether to endorse or not. And as to the articles of impeachment transmitted to the Senate, whether each of members of the House of Representatives had time to peruse the charges and the evidence before affixing their consent. Sa tingin nyo po, mahalaga itong malaman ng Korte Suprema itong mga bagay na ito para po sa pagdedesisyon nila. Kasi ang sinasabi rin ng House of Representative, merong kumbaga internal proceedings, meron pa silang sinasabi dito, no? And I quote, sabi dito sa Office of the Solicitor General, no, doon sa kanilang paliwanag, this restraint on the part of respondent House is grounded on no less than the separation of powers enshrined in our Constitution. Being a co-equal branch, the Congress is entitled to respect with regard to those matters which are within its exclusive jurisdiction. Ano masasabi mo dito, Ginong Ibi? Well, dalawa, no? Una, tama ka dyan, no, Admar, no? Dapat talagang malaman. Ang hinihingi kasi ng Korte Suprema dyan ay mga ebidensya at mga deklarasyon ng mababang kapulungan, ang House of Representatives, para ma-determine, no, at makapagdesisyon sila at makita talaga ng ating mga maestrado dyan sa Korte Suprema kung sinunod ba talaga ng lower house, ng mababang kapulungan, ng mga congressman ang proseso na ipinahayag, no, dyan sa Constitution, no, at sa kanilang rules mismo, no? Kasi hindi involved ang Korte Suprema sa impeachment process. Kini-question ngayon, and it's within the right of the accused, no, na si VP Sara Duterte, na questionin yung proseso. Lahat naman dapat, we all have the rights, no, afforded to us by the Constitution, na questionin yung proseso para ma-determine at para makapagdesisyon at maliwanagan ang Korte Suprema. Kailangan nila ang mga bagay na yon, mga dokumento na yon at mga deklarasyon na yon at mga statements na yon galing sa kanila under oath. Ayaw nilang ibigay. Which means tama yung mga hinala ng iba at hinala ko rin na shinortcut nila yung impeachment process at lumabag sila sa Constitution at sa kanilang own rules. Kasi nga ayaw nga nila i-divulge, no, yung kanilang internal proceedings, no. They are hiding behind the wall of
the equality, no, of all branches of government, legislative, executive, and the judiciary. However, they are not mentioning the fact that the Constitution also explicitly dictates that the final arbiter of any constitutional questions or questions of law is the Supreme Court. So paano natin ma-reconcile yan? This is not just a... kasi nga, ang Korte Suprema, hindi yan nag-entertain kung ano-anong judicial review or petition for certiorari. Ang ini-entertain yan ay yung mga desisyon ng mga government agencies or branches of government na malaki ang epekto sa ating sa ating gobyerno at sa ating mga proseso at sa ating legal framework. The impeachment of VP Sara Duterte is one such very, very important and very, very crucial na ginawa ng mababang kapulungan. And therefore, the Supreme Court, by virtue of the petition of the petitioner, the accused VP Sara, is also treading on very dangerous waters at ayaw nila magkamali. Kaya nga, sinasabihan nila, ayaw nga mag-comply nitong mga aruganteng mga kongresista na to. That's number one. Number two, no? Ang proseso na ginawa ng House of Representatives, no, ay para bang hindi lang nila minadali, no? Parang mismo yung mga miyembro nila ay were tricked into signing the impeachment, no? At ang pruweba nga diyan ay yung statement caught on video nitong si Deputy Speaker na ngayon ay tinanggal na daw na si Juke Frasco, na natatakot lang sila na mawalan ng pondo kaya sila pumirma doon sa impeachment complaint. That alone, no, is grounds for the unconstitutionality of the impeachment, and in fact it is even grounds, no, for indirect bribery and coercion, which is violative of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So therefore, ang sinasabi ko dito, ang mababang kapulungan ngayon, the lower house, are put in check by the Supreme Court. At this is now a moral dilemma, and probably we might have a constitutional crisis pag hindi sila nag-comply sa order ng Korte Suprema.